tingnan natin ha kung papasok ba itong si uh, Rex Sevilla. Kasi ready na daw si Rex Sevilla eh. Yan. So, mga kapuntos, continue po tayo para ngayong gabi kung saan ngayong gabi, ngayong araw na ito. Kung saan may tatalakayin po tayo na isang video. Ewan ko lang kasi nag-chat kaming dalawa ni Rex Sevilla kanina. Sabi niya, ba't ko siya ipapasok sa gabi na punto por punto, meron namang maaga. Bakit to sa gabi, meron namang maaga? Sabi ko, sige, sa maaga na lang tayo, no? Ayan. So, pinapasok ko siya ngayon sa natin, pero wala pa siya sa ating messenger. Wala pa ako naririnig sa ating messenger na andyan na ba siya. Wala pa ako naririnig. At hindi pa niya sinisin ang ating binigay na room link. Gusto niya via number sa cellphone. Hindi ako sa cellphone dahil hindi ko malalive kapag sa cellphone. Mas gusto ko kasi na i-live yung naturang talakayan. Mas enjoy yon dahil may makakapanood. Makakapag-evangelize siya at the same time nakakapag-evangelize din ako. No? So, doon sa mga gusto sumuporta po sa ating evangelization, meron po tayong GCash account dyan sa baba. No, sa mga gustong sumuporta, pwede po kayong sumuporta po. Pero sa ngayon, hintayin muna natin. Hindi pa nagsisin si Rex Sevilla sa message ko. Kaya dito muna ako sa tatalakayin ko ngayong gabi habang naghihintay tayo sa kanya. Meron kasing nag-chat sa akin si Rob, no? Gusto niya pansinin ko itong post na ito ng isang ADD member din. Sabi niya, bro, pwede mo bang sagutin ito? Sagutin ko raw yung naturang video, no? So, pakinggan natin yung naturang video upang aking masagot, no? Kung ano ba kailangan sagutin sa video na ito. Okay, so tingnan natin, no? Continue po tayo para ngayong gabi, pero bago muna yan, tingnan muna natin kung meron na bang mga tingnan natin ha, wait lang. Double check ko lang muna kung meron na bang mga pumasok sa natin. Okay. So babasa muna ako rito ng mga comments ng ating mga nagsusubaybay sa ating programa. Bigyan muna natin sila ng pansin, no? Teka. Angat konti. Ayan. Yan. Tingnan natin. Mukhang okay. Yan. Okay. Tingnan natin ang mga ng comment. Okay. Dito tayo kay natin dito sa pinakaibabaw. Si Nolinota, good AM, idol. Sabi niya, si Prince Leswon Badjagrapa, good morning bro, is watching. Coniberto Retarino, good morning kapuntos. Raypons Ponte Mayor, God bless you po, Brother Jando. Yan, yung ating mga kapuntos natin na lagi nakasubaybay sa ating programa. Good morning po sa inyong lahat. Wow, magandang gabi sa lahat. Nasa punto por punto. Mirna Rabino, congrats bro Jando and Merry Christmas to all. Grace Kim, good morning bro JD at sa lahat. Tercia Lildo, good morning Brad. John Cortez, good morning bro. Hello, good morning po sa inyo lahat. Rafe Bucado, good morning bro. Sando. Bro Sando, naging Sando ako. Watching from Placer Masbate, Santa Maria Birhen sa Regla. Birhen sa Regla. Shout out po. Yan, si Hamza Abdul Aziz, si Jesus kay Maria. Siya ay tao lamang. Kay Magellan, mamamatay tao. Siya ay Diyos. Si Maria, mga kamag-anak, 12 disipulo. Mga Hudyo at mga Palestino, karapat dapat tumatayong saksi ay hindi po nilang
kinikilalang Diyos. Ano ba? Nawawala, no? Inikilalang Diyos. Saan ba yon? Sa paglusob ng Kastila sa ating bansa sa umuno ni King Philip at Magellan mula sa Spain ay daming nasalantang mga ari-arian at nasawi. Sa pagsiklab ng malagim na girahan ay ang dami silang nabinyagan sa apoy bago maging isang Kristiyano. Sa ngayon, sinong dapat at ipaniwalaan sa kanila? Maganda pala yung tanong ni Hamza Abdul Aziz. Sabi ni Hamza, si Jesus kay Maria, siya ay tao lamang. Si Kristo, hindi siya tao lamang. Yung nagsimula kay Maria, kay Santa Maria, yun ang kanyang katawang tao. Pero yung kanyang pagiging siya, hindi nagsimula kay Mama Mary dahil before si Mama Mary sinilang sa mundo, existing na si Kristo. Not as a man, but as the Word, the Verbo. At ang Verbo ay Diyos. Kung babasahin natin yan sa Juan 1:1, nang pasimula siya ang Verbo at ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. So hindi siya existing lang. Yung kay Mama Mary, nagsimula kay Mama Mary yung kanyang katawang tao. Pero yung kanyang pagiging siya, kaya nga nagkatawang tao kasi hindi talaga tao Maliwanag naman yun. And the Word became flesh. Bakit became flesh? Kasi hindi talaga siya flesh. Became flesh lang, no? At saka mas nauna ang turo ng Biblia sa Quran. Mas nauna ang turo ng Kristyanismo sa Islam. Kasi ang Islam, nagsimula lang ang Islam noong panahon na itinayo ito ni Muhammad, no? Ni Muhammad doon sa Arabia. Ito yung tinayo niya. So nauna ang Kristyanismo, nauna ang Biblia compare sa Quran at saka sa Islam. Kaya sabi niya doon is si Jesus daw ay tao galing kay Mama Mary. Hindi po yun na galing lang kay Mama Mary. Yung kanyang katawan tao ay ang galing kay Mama Mary. Pero yung kanyang pagiging siya ay hindi galing kay Mama Mary yun. Mas nauna pa kay Mama Mary yun na mag-exist. Okay, tapos sabi niya, si Magellan, mamamatay tao, siya ay Diyos. Wala naman turo sa Katoliko na Diyos si Magellan. Ewan ko kung Katoliko ba tinutulig sa mo o sariling unawa mo lang. Pero as far as I know, wala akong naalalang turo sa Katoliko na Diyos si Magellan. Si Maria, mga kamag-anak, 12 disipulo, mga Hudyo at mga Palestino, karapat-dapat tumatayong saksi ay hindi po nila kinikilalang Diyos. Ang mga kamag-anak ni Kristo, hindi siya kinikilala dahil alam na kilalanin. Ang mga 12 disipulo, kinikilala siya bilang Diyos. Alam ng mga disipulo yan. Alam ng disipulo na siya ay Diyos. No? Mga Hudyo, mga Palestino, hindi nila tinatanggap kasi hindi nila matanggap-tanggap na si Kristo ay Mesiyas. Hindi nila matanggap-tanggap na si Kristo ay Mesiyas. Kaya nga Kristo kasi Mesiyas The Anointed One. Hindi nila matanggap-tanggap. Pero yung kanilang hindi pagtanggap, hindi yun batayan na hindi na siya Mesiyas. Yung hindi nila pagtanggap ng mga Hudyo at Palestino maliban sa mga apostoles, mga disipulo, hindi nila pagtanggap na si Kristo ay Diyos, hindi yun nagpapawala sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Diyos pa rin siya. Tanggapin nyo man o hindi. Kaya halimbawa ganito, ayaw tanggapin ng mga Muslim na siya ay Diyos. Kahit ayaw nyo tanggapin, ayaw nyo maniwala na siya ay Diyos, hindi nyo mababagong totoo. Diyos talaga ang Panginoong Jesucristo. Whether you like it or not. Maniwala mo kayo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo. No? So, continue po tayo sa, bro, paki-explain daw maski short about Trinity, kanang pinaka-simple. Ang pinaka-simple na tour na pagpapaliwala sa Trinity, ang Trinity is galing siya sa word na tri at unity. Tatlo nagkakaisa. Yung tatlo nagkakaisa talaga, yun di naman yung nagkakaaway-away. Yun. So, yun ang pinaka-simple na paliwanag sa Trinity. Three, unidad. Three that unite. Hindi nag-aaway yon. Talagang united talaga sila. Hindi sila nagkakabanggaan. Talagang united silang tatlo. Yun. Very simple expression ng Trinity. Okay, dito naman tayo kay Ate Delphine. Good morning, Bro Jando. Caroline Tomol.
Sa Catholic lang ang tamang turo, yung iba mga fake, tama yun. Dahil actually sa Catholic, pag tinitira nilang Catholic, hindi talaga ang opisyal na turo ng Catholic ang kanilang tinitira, kundi ang kanilang unawa, hindi ang Catholic. Hello po bro, from Coronadal South Cotabato. God bless sir. Bro, Merry Christmas. Xmas daw. Good morning bro, solid supporter from Shomoy Tiburcio. From Lanao del Norte. Okay, yun. So, Caroline Tomol, have a blessed Christmas bro Jando and the whole family circle. Sabi ni Angel Amoma, shout out sa mga prayer warriors ng PPP. God bless everyone. Tinawag klaro bro, sabi ni Jun Chentes. Troy Godwin Tiongko, bro, mayroon pa kayong space sa disabled CFD? Space, anong space pa matitirhan? Dito sa area namin, wala na pong kwartong available. Pero try natin maghanap sa iba, baka may ibang mga CFD na may available room. Mag-contact na tayo, sinong mga CFD kakilala natin, kontakin natin. Baka meron silang available room para sa isang available space para sa disabled CFD, no? Wilson Baha, good morning bro, is watching from Hagna. Taga Hagna lang pala ito, no? Ate Delphine, bro, dyan doon, nandito ang panganay ko, SDA, haha, maraming salamat bro, marami na rin akong natutunan at na-share ko din sa kanya mga topic mo about SDA. Yan, wag lang sarado isip ng anak mo, te, para hindi siya maano. Kasi, lahat talaga sila, sila nagturo talagang mali resulta. Dong Gleong Basadoptante. Good morning, Bruchando, at sa lahat ng mga Katolikong andito ngayon. God bless us all. Oy, si George Isaac Makiles. Merry Christmas, Bruchando. Dami talagang umiiyak na MCGI ngayon kasi bukong-buko na sila. Bukong-buko na. Kawawang-kawawa naman sila, Brother George. Talagang bukong-buko na. Lalo na yung kahapon. Bukong-buko sila kahapon. Hindi nila magiba-giba yung tindig ko. Ang ginawa nila, nagyabang na lang na KNC lang daw ang pantapat kay Father Darwin. Ngayon, kinontak ko yung si Bunyo para mamayang gabi, pasukin ng mga KNC mamayang gabi sa punto por punto. Ayun, kung ano-anong dinadahilan, naduduwag. Sabi niya, hindi ka nga makasagot-sagot ito sa mga tanong ko. Sabi ko naman sa kanya, ba't ka natatanong ngayon? Ang live mamaya pang gabi. Ba't ka tatanong ngayon sa chat? Hindi naman ako keyboard warrior, tsaka ang live mamaya pang gabi. Mamayang gabi ka na lang pumasok, kasama yung buong KNC ninyo, yung pinakamagaling yung na KNC. Yung KNC, yung sa kanila para lang yung mga youth ng sa atin, mga youth ang tawag sa atin, Katoliko youth. Sa kanila, ang tawag sa kanila doon, KNC. KNC daw ang pantapat kay Father Darwin. Ko, sige, papasukin mo KNC, ako lang harapin nyo. Mamaya na si Father Darwin. Ngayon, kung ano-ano dinadahilan sa akin ni Bunyo, dahil hindi niya kayang iharap ang KNC. Hindi niya kayang iharap. Ibig sabihin, yabang lang yun. Mahilig siya sa mga patutsada. Yan ang itinuro sa kanila ni Soriano nung tinabubuhay pa, ang patutsada. Ang tawag diyan, patutsada. Mga salita na will lead. Mukhang may pumasok na sa ating messenger room. Mukhang may naririnig na ako. Okay. Hello bro. Si ano to? Si Rex Sibilia na ito? Hello bro. Si Rex Sibilia na ito bro? Teka. Bro, si Rex Sibilia ka bro? Pakita natin sa screen yung nasa messenger natin. Okay. Pakita natin sa screen yung ating nasa messenger. Okay. Ito. Yan. Tingnan natin kung yan. Bro, si ano ka bro? Si Rex Sibilia ka? Ikaw si Rex Sibilia bro, hindi? Si Rex Sibilia pala. Natakot. Kakasimula pa nga lang, natakot na. Nag-left the room.
Akala ko ba naman, ano na to? Yun na yun. Ba't ka nag-left the room? Ayuy, ikaw, bigla na Balik ka, balik ka. Kala ko ba ready ka na makipagsubukan? Atat ka na ano? Ba't daw gawin sa gabi? Pwede naman sa umaga. Eto na, umaga na. Sige na. Natakot si Rex Sevilla. Oy, nawala. Asa na yon? Nawala si Rex Sevilla. Kala niya siguro, hindi ko tutuhanin yung mga sinasabi ko. Hoy, Rex Sevilla, nasaan ka na? Biglang nawala. Maaga pa para umatras. Di pa tayo nasisimula, umatras ka na. Hoy, nawala na. Natakot talaga. Sobrang takot ni Rex Sevilla. Hindi niya kayang tindigan yung ating yung ating ating presensya sa pakipagtalakayan. Alam nyo, kung talaga naniniwala kayo na nasa tama kayo at kami ang nasa mali, walang dahilan para matakot kayo ng ganyan, lalo ka na Rex Sevilla. Ito sinasabi ni sino 'yan? Ni Alfie Angeles. Nalala niyo sinasabi ni Alfie Angeles dati? Sabi ni Alfie Angeles na yung mga ano daw, mga dating daan members, feeling nila ang gagaling nila. Feeling nila alam nila ang lahat, pero ginagarantiya ni Alfie Angeles walang alam ang mga yan. Inwis totoo naman talaga na walang alam. Kaya, yun na, wala oy, tawagin natin asa, ba't ka natakot? Chatan natin, ha? Ba't ka natakot? Biglang umalis. Anong kala niya? Huwag mo sabihin sa akin na wala kang load dahil nakapasok ka. Video call pa yon. Ba't ka natakot? Balik! Balikin natin. Balikin natin. Dahil natakot na. Dinaga ng dibdib ni Rex Sevilla. Kaya siguro niya, di ko ipapakita. Asan tingin mo? Pasensya na bro, lison mag-abot ang atong mga pagtuo. Kung magsubay tas kamaturan kay mogali ng uting kayo na to. Kaya nga, idaan sa talakayan, one-on-one. Alam nyo, siya yung nagsabi sa akin na one-on-one. Siya yung nagsabi sa akin na one-on-one. Tapos siya maduduwag. Kung sorry na lang brad, tawagan na ko talawan, dili lang ko gusto nga maglain ang tao sa ako duwag nga. Natakot na. Ang duwag, alam na wala sa katotohanan. Ang duwag, alam na wala siya sa katotohanan. Yun. Hindi natakot na. Wala tayong magagawa. Natakot na yung si Rex Sevilla. Kala ko ba, ready na siya magipagsubukan. Nako. Sa ADD, ang daming duwag. Lagyan natin. Sa ADD, ang daming duwag. Wala tayong magagawa dyan. Wala na eh. Nag-out na siya. So, lipat na lang tayo sa ating main topic na lang ngayong gabi dahil natakot na si Rex Sevilla. Tumakbo na, sabi ni Grace Kim. Claire Cedric Ceballos Lamera, Borjando, nasa pangangalaga ba ng Iglesia Katolika ang original scripture para mabuo ang Biblia? Yes bro, nasa pangangalaga ng Iglesia Katolika pero hindi lang isa ang gumawa ng kopya. Marami gumawa ng kopya noong una. Naalala ko yung sinabi ni Eli Soriano. Yung Dead Sea Scrolls, sabi niya hindi totoo daw na Katoliko ang nag-compile ng Biblia. Kaya nag-compile daw dahil yung Dead Sea Scrolls compile daw yun. Sino nagsabi nag-compile ng Dead Sea Scrolls? Compiled ba ang Dead Sea Scrolls? Hindi compiled ng Dead Sea Scrolls. Ano ba to?
Yan ang Katoliko ang nag-compile eh. Yung pag-compile ng Katoliko, ginawa nilang isang libro, yun ang Latin Vulgate. No, yun ang Latin Vulgate. Yung Dead Sea Scrolls, hindi naman ano yung Dead Sea Scrolls, hindi naman yun compiled eh. Wasak-wasak nga yun eh, kung saan-saan nakita eh, tapos compiled. Sabi naman ni Nieves Francisco na nabahag. Sabi ni Brother George, ready na daw si Rex Sibilia, ready na daw, mabutat bro dyan daw. Ayun, umalis na nga. Sabi niya dito, pasensya ka na kapatid, hindi kasi magkasalubong ang ating paniniwala. Sabi niya, kung tayo ay, ayun, may tumutunog. Tingnan natin, may tumutunog. Ayun, nagbalik si Rex Sibilia. Tumutunog, yan. Hello, Buddy Rex! Oh, talakay natin yung sinasabi mo, Tito, 1:16. Oy. Putol-putol bro. Putol-putol. Napakalinaw mo, putol-putol. Sige, talakay natin yung sinasabi sa Tito 1:16. Oh. Ngayong buntag. Oh, sige, magandang umaga sa iyo. Ano yan yung Tito 1:16? Oh, ano sinasabi sa Tito 1:16? Ito sabi. O, yan ha. Lagay natin sa screen yung talata ng Biblia para maipakita natin sa screen yung Biblia. Ayan. Sabi ganito, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang magagawa. Sila kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Ayan. So, anong gusto mong talakayin dito? Sige bro, talakayin natin tong Tito 1:16 bro. Magandang topic to. Sige, go ahead. Oy, kung ikaw, unsay nahibalan mo niya nga nakapalog ng mga pulong, unsa man daw. Ha? Anong tanong mo? Magtanong ka dito. Ano? Dagan mo bro, mga rin nagpalaban ka sa mga kauban. Wala akong tinawag na hindi sasali yan si Glenn. Huwag kang mag-alala, hindi sasali yan. Hindi yan nakikipagtalakayan. Sige, one-on-one lang tayo. Go ahead. Hindi yan, tanong ka na. Sabi mo nga. Magyapon tayo ng padulungan bro. Kung puro lang hambog na nato ang Sige. panani. Hindi. Magtanong ka. Sabi mo, talakayin natin ng Tito 1:16. Italakayin natin ngayon. Huwag kang magdahilan. Dami nanonood, oh. Dili gyapon ta magabot bro, kailan lain tayo, Natural, kaya nga may talakayan si Soriano, nagkikipagtalakayan si Soriano kasi hindi sila magkasalubong. Kunyari pa to. Hindi man natatalakayan ay NC at saka MCJ kasi hindi magkasalubong. Ano ba na? Pag magkakasalubong, wala nang debate, wala nang talakayan. Ano ba yan? Sige na. Talakayan natin ng Tito 1:16. Anong gusto mong talakayan natin, di ba? Ikaw, unsa man mo habe? Oh, magtanong ka. Ikaw, nanay nimo. Ha? Asa makita sa Biblia nga, asa makita sa inyong pagtuo ang nahisulat sa Tito 1:16. Tito 1:16? Sa imo ang pagtuo ay. O di ikaw, Na ano? sa inyo ang grupo. Na ano nga? Nakita ba ninyo ang nga nahingon sa Biblia? Yes, nakita sa aming grupo. Kami nangangaral kung meron mga suwail sa grupo, gaya ni halimbawa sa Iglesia Tinayo ni Cristo, merong Judas na nagtraidor. Merong Tomas na nagdadalawang isip. Merong Pedro na idininay ang Panginoong Jesucristo. Kahit na may mga ganyan sa iglesia, Rex Sibilia, hindi nawala ang pagkatunay na iglesia na inaniban nila. Sa amin din ganon. Kahit pasabihin mo na sa amin merong mga suwail na mga membro, hindi nababago ang founder namin. Hindi nababago ang iglesia namin. Ang founder namin nanatili pa rin si Jesus Christ.
Pero ngayon, dito tayo sa Tito 1:16 na tinatopic mo ngayon. So, wag kang lumabas muna sa iba dahil ito ang gusto mong talakayan ng Tito 1:16. Sige, go ahead. Sige bro, go ahead bro. Tingnan mo. Sugdi bro, sugdi. Inumpisahan ko na nga eh. Sugdi. Mga paano makuan? Ingon ka, unsay ingon mo? Ano? Nga dili mabago ang iglesia nga gituko ni Kristo. Yes, kahit pasabihin natin na ang merong mga membro gaya ni Judas na nagtraidor, Tomas na nagdalawang isip, at saka Pedro na nag-deny. Kahit na may mga ganyang mga ugali sa loob ng iglesia, hindi nagbabago ang iglesia. Hindi napapalitan ng kanyang founder. Nananatili na yun pa rin ang iglesia tinayo ng Panginoong Jesucristo. Kahit na may mga ganun talagang mga membro. O ngayon, ang tanong, sa amin sa... Kadaghanan man guro ko nga sa Iglesia Katoliko makita ng mga butanga. Kahit pasabihin mo na marami nakikita, ang founder namin... Sa Iglesia Katoliko bro. O kahit pa Huwag mong i-deny. hindi ako magdi-deny, wag kang mag-alala, hindi ako magdi-deny. Totoo na marami talagang suwael sa Katoliko, pero hindi nababago ang founder namin. Ganon din sa MCGI. Kahit pa may mga suwael sa inyo talaga, kahit may mga insultador sa inyo talaga, kahit na may palamura sa inyo talaga, hindi nagbabago. Eli Soriano talaga founder nyo. Ano, hirit pa? Sige, hirit. Walay klaro yapon bro. Walay klaro. Ano, walay klaro? Yun na nga, di ba? Yan ba ang pinagmamayabang mo na kaya mo kaming anuhin? Sige na, labas mo na. Wala ko ng hambog bro nga kaya ta mong kuanon bro. Gamay lang akong nahibalan sa Biblia bro. Ayun. Ay, buti na lang inamin mo. Ito sasabihin ko sa iyo, Brother Rex Sibilia. Kahit na anong gawin mo, magpakabait ka man o maging suwail ka man, hindi nababago ang totoo. Yung iglesyang kinaaniban mo, sumulpot lang matapos iwan ni Soriano si Nicolas Perez. Kana bro ang hambog lang bro. Yung totoo naman talaga yun eh. Hambog lang. Hindi kaya ba nga totoo talaga Hambog lang yan? na. Ang MCGI, sumulpot lang yan matapos layasan ni Eli Soriano si Nicolas Perez. Bro, paminaw. Ano? Mao nang dili mabago sa Katoliko. Hambog. Ay, mas mayabang nga kayo eh. Kung dili nila Akalain mo, sabi ng isa mong kasama sa MCGI, KNC lang daw katapat ni Padre, hindi ba yabang yon? Kaya nga iniimbita ko yung KNC. Talaga? KNC pantapat? Sige nga, pasok nga kayo sa Zoom. Eto ngayon si Bonyo, gumagawa ng paraan para hindi umarap yung KNC kasi natuduwag na. Oh. Ano tawag mo doon? KNC lang daw katapat. Sa akin pangalan, sinasabi ko, sige, mas exciting yun dahil KNC lang pala katapat. Gusto ko masubukan ng KNC ninyo. Ayun, dumadahilan na si Bonyo para hindi matuloy yung KNC na humarap. Oh. Anong tawag mo doon? Hindi ba yabang yon? Ako bro, istorya lang ko nimo tungod kay ako igsuon. Serado Katoliko. Katoliko ko dati bro. Katoliko ka pala dati. Katoliko ka dati pero hindi mo alam kung sino founder. Ha? Hindi mo alam kung sino founder ng Katoliko dati, di ba? Alam ko. O sino founder ng Katoliko? Kung talagang Katoliko ka, saan mo nabasa na ang Santo Papa ang founder ng Catholic? Nasa dokumento niyo yan. Saan dokumento? Maglalabas ako ng dokumento dito, baka mabilaukan ka. Dokumento niyo. Sige, maglalabas ako ng dokumento. Sino ang nagtayo? Basahin ko sino ang nagtayo sabi mo dokumento ko. Sabi mo dokumento ko, bababasa dokumento ko. Sige, basahin mo. Ito, bababasa ako ng dokumento ko. Ayan, kung sino nagtayo ng Iglesia Katolika, ayan. Grolier's Universal Encyclopedia, dokumento ko to. Catholic Church. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ayan.
Inyo nga na encyclopedia, pero sa Biblia, wala. Ay, ano wala sa Biblia? Oh, ito. Gusto niyo basahin? Ito, tingnan na. Gusto niyo basahin? Ayon sa Biblia, merong iglesia tinayo si Kristo, tama? Meron, tama. Meron, tama. Pero iglesia Na, pa Katoliko yan. nakarating ba sa Antioquia yon? Ha? Nakarating ba sa Antioquia yung iglesia na yon? Ano? Oh, nakarating ba sa Antioquia yung iglesia na yon? Natayo ni Kristo? Oo. Oh, nakarating. Tinatanggap mo ba ng iglesia merong obispo na mamahala? Obispo na mamahala. Oh, tanggap mo yon. Tanggap. Ngayon, sino ang mga naging obispo sa iglesia doon sa Antioquia? Ha? Sino ang mga naging... Sila Apostol Pablo. Sino Apostol Pedro. Pablo naging obispo? Saan ang record mo? Ay, Tingnan natin Bakit ha. to? List of Bishop of Antioch. Tingnan natin kung tama ba sinasabi mo. List of Bishop of Antioch. Yan. Meron tayong listahan ng list Bishop of Antioch eh. Ayan. Oh. Tingnan natin ha. Ang list of Bishop of Antioch, ang nangunguna, si Apostol Pedro. Tama? Tama. Ayan, tama. Very good. Ayan. Ang ikalawang obispo sa Antioquia, si Evodius. Tama? Asa si Budyo sa Biblia, bro? Hindi. Bro, Bishop asa si of Budyo Antioch. sa Biblia? Bishop of Antioch. Ha? Asa mabasa sa Biblia? Kaya nga di kami Bible alone kasi ang Biblia kulang eh. Oh. Ito lang problema. Patunayan natin na si Evodius, ay nasa Biblia. Okay, patunayan ko na si Evodius ay nasa Biblia. Okay ha? Sige daw. Sige. Diyos. Patunayan ko sa iyo na si Evodius ay nasa Biblia. Okay. Mas maganda patunayan natin na si Evodius ay nasa Biblia. Sino ba itong Evodius? I-search natin kung sino si Evodius. No? Mas maganda kasi na mag-search tayo kung sino si Evodius. Yan. Okay. Meron tayong ebidensya. Hindi ako puro daldal. Gaya mo, puro ka lang daldal. Wala kang ebidensya. Oh. Sino si Evodius of Antioch? Yan. Sabi dito, Evodius was one of the 72 disciples of Christ. Tanong, nasa Biblia ba na si Kristo ay may 72 disciples? Asa babasa nga si Ibod-Diyos nga Hindi, tanggap. nga, Sabi dito, si Evodius, isa sa 72 disciples of Christ. Tanong ko sa'yo, nasa Biblia ba? Ang tanong sa'yo, nasa Biblia ba ang 72 disciples of Christ? Sagutin mo tanong ko. Nasa Biblia asa ba? mabasa nga si Biblia kang basahon. Ang tanong ko sa'yo, tanggap mo ba na may 72 disciples si Jesus Christ sa Biblia? Ano, tanggap mo? Na meron siyang 72? Ang basahon nimo si Ibod-Diyos sa Biblia. Tanggap mo ba? Ito. Ayaw basahan si 72. Sige. 72. Isa siya sa mga 72 eh. Sige, pangalanan mo yung 72. Total tumututol ka, pangalanan mo ang 72. Okay ha? Basahin ko sa Lucas 10:1. Ayan. Lucas 10:1. Okay, ito. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Tanong, nasa Biblia ang 72. Pwede mo bang ibigay sa akin ang mga pangalan ng 72 disciples na yan? Sabi mo na si Ibod-Diyos sa 72. Sige, ikaw ang pangalan. Based dito, ayan o. Isa si Evodius sa 72 disciples. Isa siya. Sa Biblia, may 72. Tanggap mo ba na may 72 disciples sa Biblia? Tanggap mo. Gani kung ano si Ibod-Diyos sa 72 sa Biblia. Tanggap mo ba na may 72 disciples sa Biblia? Tanggap mo hindi? Naaba si Ibod-Diyos sa Hindi, 71. tanggap mo ba na may 72 disciples sa Biblia? Tanggap mo hindi? Tanggap mo hindi?
Mahinalal ang Tanggap mo ba o Panginoong hindi? Jesucristo. Tanggap mo ba o hindi? Tanggap ko na Ngayon, may tanggap mo. Ngayon, dahil tanggap mo pala, meron ka bang ebidensya kung sino ang mga 72 disciples na yan? Yan ang argumento mo. Meron ka Basahin ba? mo kung nasa- Hindi, tumututol Ikaw ka ang eh. magsabi. Tumututol Sabi ka na- eh. Hindi, tumututol ka eh. Kapag tumutol ka, maglabas ka ng ebidensya mo. Ako, may ebidensya ako na si Evodius is one of the 72 disciples of Christ. Kaya nga, kami Katoliko, hindi kami Bible Nasa alone. Kaya kami Katoliko, hindi kami Bible Nasa alone. mabasa. Ayun na nga! Matigas ang ulo. Ayun na nga! Asa may basa ni mo? Ayun o, Kasi 72 disciples oh! Asa gani mabasa Ay, nako. sa Biblia. Nako, Litra por litra. nako. Biblia. Letra por letra ka naghahanap. Hindi mo ba Ang dilita magyan sinabi. Hindi mo ba alam ang turo ni Soriano patungkol sa letra por letra? Na huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia? Di mo alam yon? Parinig natin ang sinabi ni Soriano. Ano ba ang turo? Naintindihan namin yan. Ano ba ang turo ni Soriano patungkol? Huwag tumahimik ka. Tumahimik ka muna. Parinig ko muna yung yung sinabi ni Soriano patungkol. Ito, parinig ko sa inyo ha. Kamu lang Mag-relax ka, relax. Masyado kang hot, wala ka naman walang naibuga. Eto. Eli kamu lang Soriano, wala kasabot ano ana. ang sabi ni Soriano patungkol sa letra por letra? Kasi yung ating kaibigan naghahanap ng letra por letra. Ipakita ko sa inyo kung anong sinasabi ni Soriano patungkol sa letra por letra. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manaloy Angel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Sumasangayon ka ba dyan? Yan, nasabta ni mo to, bro. Oh, sumasangayon ka ba dyan na hindi lahat ng katotohanan letra por letra ang mababasa mo? Alam mo ba yun? Paminaw, ana. Alam mo ba yun? Paminaw, ana. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Sabi niya, ang Biblia may lohika. Ito. Relax. Relax. Hindi lahat. Relax. Hindi lahat. Sabi niya, litra ang yan o. balikan. Balikan natin. Eto. Si Manalo Angel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manaloy Angel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan. Yun. Tama ba yun? Hindi lahat ng katotohanan, litra por litra. Ayun. Alam mo kung ano yung example ni Soriano dyan? Ang katotohanan, litra por litra. Tama ang sabi ni Oh. Padre Eli. Alam mo kung ano yung example ni Soriano dyan? Alam mo ba? Litra. Hindi, alam mo ba kung ano yung example ni Soriano dyan? Litra. Hindi, alam mo ba? Gusto ni mo akong basahon sa Biblia nga naapoy litra? Hindi, ang tanong ko sa iyo, alam mo ba kung ano ang example ni Soriano dyan? Naapoy litra lang kaya sumbanan. Alam mo ba? Ansa? Alam mo ba kung ano yung example ni Soriano dyan sa video na yan? Ang Brother Eli, nga dili tanan nga kamaturan, litra por litra. Tama. O, alam mo ba kung ano yung example niya dyan? Unsay Alam mo ba? Ang tanong ko, alam mo ba kung ano yung example niya dyan? Alam mo ba? Ano mo na nasabtan tungod kay? Alam mo ba? Ano ang alam? Alam mo ba kung ano yung example ni Soriano dyan sa video na yan pagkatapos na sabihin yon? Ano ko sa imo? Eto. Dili tanan nga kamaturan. Eto, sabi ko na nga ba eh. Sa litra por Sabi ko na nga ba eh. dili tanan Eto ang kamaturan nga spiritual. Eto ang Ingon ni Kristo. Sa sintay sa one. Nako. Hindi na nakikinig. Takot na. Takot na. Ayaw na ako pakinggan. Ang in-example ni Soriano dyan, sabi ni Soriano, parang ganito lang yan. Sabi sa Biblia, lilitaw ang mga bulaang propeta. Wala ka mababasa na si Manalo bulaang propeta.
Pero ang sabi sa Biblia, lilitaw mga bulaang propeta, kasama na si Manalo ron. Yun ang karugtong ng video. Ang in-example niya, si Manalo. Hindi mo mababasa letra por letra sa Biblia na si Manalo'y bulaang propeta. Yun ang sinasabi niya. Tumahimik ka muna! Oh, tumahimik ka muna. Masyado kang hot. No? Ang ginawa na example ni Soriano doon sa naturang video, in-example niya si Felix Manalo. Hindi mababasa sa Biblia na si Felix Manalo ay bulaang propeta. Gaya na hindi rin mababasa si Evodios sa Biblia. The same lang yon. Pero ang sabi ni Soriano, pag sabi ng Biblia, lilitaw ang mga bulaang propeta, nag-conclusion siya, kasama na si Manalo ron. The same naman sa ginagawa ko ngayon. So, ang style na ginagamit ko sa iyo ngayon, style ni Eliseo Soriano. Tama na hindi mababasa letra por letra sa Biblia na si Manalo bulaang propeta. Pero nagbigay siya ng conclusion doon sa lilitaw ang mga maraming bulaang propeta. Ang conclusion niya, kasama na si Manalo ron. Nag-conclusion siya. The same din ito. Sa Biblia, ang sinasabi, mayroong 72 disciples. Pero hindi binigay mga pangalan. May ebidensya ako na isa sa 72 disciples, Wait, di pa ako tapos. Isa sa mga 72, tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna, hindi pa ako tapos. Ikaw masyado kang Kagbutang og nga. Ikaw kung tututol ka, hindi ako nagbubuot-buot kasi meron ako ebidensya pinapakita. Ikaw tumututol ka para ka makatutol sa ebidensya ko. Ito pa, tuloy ko po na, tuloy ko Sabi dito, Evodius was one of the 72 disciples of Christ, and Catholic tradition has always held that he was the first bishop of Antioch after St. Peter. However, we are not sure in what year he assumed the position. As bishop of Antioch, he was the first to coin the word Christian. To refer to this. Hindi ako nagbuot-buot, nagbabasa ako ng ebidensya. Kontrahin mo ebidensya ko. Wait lang. Kontrahin mo. Ano nagbuot-buot? Kontrahin mo nga. Ha? Sige, hinamon kita. Kontrahin mo ebidensya ko. Unsa? Kontrahin mo. Ha? Kontrahin mo. Kontrahon ako? Oh, maglabas ka ng ebidensya mo. Maglabas ka ng ebidensya mo, mga pangalan ng 72 disciples na hindi kasama sa Evodios. Kami na nga na Basahan na to sa Biblia. Hindi. Ilabas mo ang listahan ng 72 disciples, patunayan mong walang Evodios doon. Hindi, basahon na to na dapat lang sa nakasulat tayo, Ilabas mo ebidensya mo, 72 disciples, ilabas mo ang pangalan para malaman kung wala bang Evodios doon. Bigyan gano'n mo itong... O sige, basahin mo sa Biblia. O sige, basahin mo sa Biblia. Basahin mo sa Biblia ang 72 disciples kung sino yun. Argumento. Hindi, kung sakto ba na yung mong argumento? Hindi, basahin mo. Diyos sa Biblia. Basahin mo sa Biblia. O sige, basahin mo sa Biblia. Basahin mo sa Biblia kung sino-sino ang 72 disciples. Huwag kang mataranta, bro. Pagbuot-buot nga. Huwag kang mataranta. Gingon sa Biblia, unang Korinto 14:37. Ay, malayo yan. Hindi yan tugma sa tanong ko. Hindi ko mo naunawaan ng tanong. Ang tanong ko sa iyo, basahin mo sa Biblia, kasi Biblia gusto mo ibatayan, di ba? Basahin mo sa Biblia kung sino-sino ang 72 disciples, ilabas mo ang mga pangalan. Para malaman natin kung wala ba talagang Evodios doon. Dili mi pareha sa imong utok nga nagbutang-butang ka. Ay, hindi. Nagbutbuot ka. Nagbutang-butang. Tapatan mo ebidensya ko. Sige. Tapatan mo ebidensya ko. Tapatan mo. Tagang kang magtala na sa impyerno, bro. Sige, tapatan mo ebidensya ko. Ha? Tapatan mo ebidensya ko. Ebidensya na to, ha? Kung basahon. O sige, basahin mo. Pwede magbuot-buot. O sige, basahin mo kung sino-sino ang 72 disciples.
Akong basahon sa Biblia. Oh, basahin mo sa Biblia kung sino-sino ang 72 disciples. Mao garing di ko na ako mabasa sa ang 72 disciples sa Biblia ang ngalan kay walay ngalan. Okay. Yan, walang pangalan. Ngayon, dahil walang pangalan, ibig sabihin, wala kang pangontra sa ebidensya ko. Sa ato pa. Ay katawa na. Ano? Sa ato pa. Wala kang pangontra dito. Ito. Iyan eh. Continue ko pa. Sabi dito, ito pa. Paminaw, anay. Paminaw. Dili ta magkasnabot hindi ka maminaw. Sige. Paminaw, anay. Sagutin mo, ha? Dili, paminaw, anay. Sagutin mo. Sagutin mo ang Lucas 11. Sige, sagutin mo. Ha? Sagutin mo. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng pitumpo at sila'y sinugong dalawa-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paruroonan. May gibutang bang mga ngalan rin bro? Wala. Ikaw, labaw pa ka ni Kristo, nga nagbubuot kag ngalan. Ngayon, dito ka buok. wala ka palang maibigay, ngayon wala ka palang maibigay na pangalan, paano mo ko kontrahin ang ebidensya ko? Bro, ayabangan sa Tagalog. Paano mo ko kontrahin ng ebidensya ko, wala ka palang pangalan? Ha? Paano mo ko kontrahin ng ebidensya ko, wala ka maibigay ng mga pangalan? Ikaw magbasa sa Biblia kung may pangalan ba ang 72. Ayun, may ebidensya na nga ako, he is one of the 72 disciples. Ito pa. Ay, mo si Imo. Dagdagan pa natin. Ito, dagdagan pa natin. Sabi dito, Sa'yo. dagdagan pa natin. Biblia. Dagdagan. Talo na ako. Nataranta ka na. Ito pa, dagdagan ko pa. Wala ka kasing logic. Ito, dagdagan ko pa, ha? Okay, ayon dito naman sa dokumento. As bishop, Sa inyo ang libro na. hindi namin to libro. Hindi. Sa inyong libro na. Hindi. Natural na sa inyong libro. Hindi namin to libro, ano ka ba? Hindi namin to libro. Ikaw talaga. Bintangero ka, ha? Eto, tuloy ko. Sabi dito, Go, kami na. eto, babasahin ko. Hindi namin to libro. Tanay. Babasahin ko. Pamilya ba ako, anay? Sige. Kontra sa inyo. Kontrahin mo, maglabas ka ng pangalan ng 72 disciples. Sa inyo dokumento ang inyong argumento kay inyong man na. Pero sa Biblia dili mabasa, bisag asa nimo basahon sa Biblia. Kaya nga, dahil ang Biblia, kulang ang information. Pero di nyo mababasa sa Biblia, nga nasa imodyo sa Biblia. Ayan na nga, dagdagan ko pa to prove na andyan talaga existence niya. Eto pa, tuloy ko pa. Sabi dito, as Bishop of Antioch, he was the first to coin the word Christian. Sabi niya, as the Bishop of Antioch, siya ang unang gumamit. Teka, Ikaw may nagmamala na. nagbabasa pa ako. Masyado kang natataranta. Relax. Ito ang pinagkaiba. Sa daldal lang, walang ebidensya. Ako, may ebidensya. Ang kanyang pangontra, daldal. Tuloy ko. Ito. Tuloy ko. As Bishop of Antioch, he was the first to coin the word Christian to refer to the disciples of Jesus. Ang sabi dito, as Bishop of Antioch, siya... Samot na guro ka. hindi pa ako tapos. Wait ka lang, hindi pa ako tapos, ha? Hindi pa ako tapos. Wait lang, hindi pa ako tapos Ikaw talaga, no? Sabi dito, as Bishop of Antioch, he was the first to coin the word Christian to refer to the disciples of Jesus. Sa Tagalog, bilang obispo ng Antioquia, siya ang unang gumamit ng katagang Kristiyano para i-refer sa mga disciples ni Kristo.
siya ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Ayon sa Biblia, Asa sa Biblia. ayon naman sa Biblia, ganito naman ang sinasabi sa Gawa 11:26. At nang kanyang matagpuan na isinama niya ito sa Antioquia, 1 taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Hesus. Ang tanong ko sa iyo dito sa talatang ito, sino ang unang tumawag na Kristiyano sa mga tagasunod ni Hesus? Ay, layo kay ta bro. Wala na gani ka katubag sa Sino? kung ingon nga asa si Imudyo sa Biblia. Ayan o, ayan o. Saon, bro. Ayan na nga. Ayan na nga. Sino ang unang tumawag na Kristiyano Yeah. sa mga tagasunod ni Hesus? Yeah, asa si Sino nga? Sino nga? Imudyos. Sino nga? Kasi sa ebidensya ko kasi, si Evodius ang unang tumawag na Kristiyano referring to the disciples of Jesus. Siya ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Siya nagbigay. Ngayon, kukontrahin mo ito. Sige, kukontrahin mo ang ebidensya ko. Sino ang nagbigay ng pangalang Kristiyano na sino ang unang tumawag na Kristiyano sa mga tagasunod ni Jesus? Yeah. Sige, kontrahin mo yung ebidensya ko. Ang ebidensya ko nagsasabi, si Evodius ang tumawag na Kristiyano sa mga disciples of Jesus. Sabi sa Biblia, unang tinawag na Kristiyano ang tagasunod ni Jesus. Tanong ko sa iyo, sino ang unang tumawag na Kristiyano sa tagasunod ni Jesus? Kita mag-sinabot bro. Sige, ibigay mo. Kontrahin mo. Kaya nga kita pinapakontra sa ebidensya ko eh. Kaya kontrahin mo yung ebidensya ko. Yagbalihon ka, makatubag pug ka. Yun na nga ang sagot ko. Si Evodius, sabi dito as the Bishop of Antioch, he was the first to coin the word Christian to refer to the disciples of Jesus. Sabi sa ebidensya ko, si Evodius ang nagbigay ng pangalang Kristiyano sa disciples of Jesus. Siya ang tumawag na Kristiyano. Siya ang gumamit ng terminong Kristiyano para i-refer sa disciples of Jesus. Ngayon, gusto ko kontrahin mo ito. Gusto ko ngayon kontrahin mo ito. Bilang pagkontra. Ano ba naman to? Ang nakasunod sa Biblia, maraming tao at ang naalagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sino ang nagpasimulang tumawag sa kanila na Kristiyanos? Siya mga apostol eh. Sino? Sino nga ang unang tumawag? Mga apostol gani. Ngayon, tanong, saan sa Biblia mo nabasa? Saan sa Biblia mo nabasa na ang apostol ang tumawag sa kanilang Kristiyano? Unang Pedro bro, basahin mo. Si Pedro ang unang tumawag sa kanila na Kristiyano sa Antioquia. Oo. Sige. Kung hindi mo mabasa sa unang Pedro, na si Apostol Pedro ang unang tumawag na Kristiyano sa kanila doon sa Antioquia, aminin mo sinungaling ka. Basahin ko muna bro. Sige, basahin mo. Anong talata? Tutunugan namin kung may sinasabi ba dyan na si Pedro ang nagbigay ng pangalang Kristiyano doon sa Antioquia. Pagnalag, unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. Sinong tumawag doon? Si Pedro? Mga apostol. Sinong apostol ang tumawag doon? Kasama na si Pedro eh. Isa si Pedro. Sige, basahin natin. Kung sinabi mo ni Pedro na siya ang tumawag na Kristiyano doon sa Antioquia. Sige. Pag hindi nabasa, sinungaling ka, ha? Unang Pedro, anong talata? Ngunit kung ang isang tao ay Anong talata? Asa na Anong talata? Para sundan namin kung may sinasabi ba dyan. Anong talata? Unang Pedro? Ano? Ang nagsulat aning sa Gawa 11:26 si Pedro. Hindi! Si Lucas ang nagsulat niyan! Si Lucas ang nagsulat niyan, hindi si Pedro! Walang kaalam-alam to! Si Lucas ang nagsulat ng Gawa, hindi si Pedro!
O sinong si Ginsay nag-ingon? Ay, nabuking na. Sige. Sige, ilabas mo ang talata mo. Saang talata na si Pedro ang unang tumawag na Kristiyano doon sa Antioquia? Bro, balikan lang na to, bro. Ang ingon sa uno-uno, bro, si Pablo na apostol ni Kristo na sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at mga kapatid din natin si Timoteo sa mga banal. Sa buhat, uno-uno, bro. Hindi, sinabi mo ba na si Pedro ang unang tumawag na Kristiyano sa mga disipulo ni Kristo doon sa Antioquia? Saan talata yon? Pangontra yun sa stand ko eh. Pangontra sa stand ko yun kasi ang stand ko kasi, ang unang tumawag si Evodios. Sabi mo, mali kasi si Pedro. Yung hinanap ko sa'yo, saan natin nababasa? Saan nga? Anong talata? Sa Biblia, bro, at nang siya'y at sa kanya Anong talata yan, bro? Anong talata yan? Sundan namin. Anong talata yan? Unang Pedro. Balikan lang nato sa kwan, bro, 11:26. Kinsa man ay nagtawag nila, bro? Kinsa man ay nagtawag nila nga unang mga Kristiyano? Sabi sa ebidensya ko, ang unang tumawag na Kristiyano, ang unang tumawag na Kristiyano si Evodios. Kinokontra mo, sabi mo, hindi si Evodios, kundi si Apostol Pedro. O sige, saan natin nababasa na si Apostol Pedro ang unang tumawag na Kristiyano doon sa Antioquia? Sino? Asan talata? Pabasahin ko ngayon. Saan talata? Ilabas natin sa screen talata. Tulad parehasad sa imo, bro, walay mabasa ka nga si imo Dios bro. Mayroon ako ebidensya nga, kaya ko nga pinapakontra sa iyo kasi kunokontra mo ebidensya ko, kontrahin mo ng ebidensya mo. Nasaan ang ebidensya mo na si Apostol Pedro? Nasaan ang ebidensya mo? Ang ebidensya gani asa sa Biblia kaya pang basahon. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi sa Biblia mo babasahin. Natural kinsa man ay nagtawag sila. O asan nga? Asan nga? Ang apostol. Asan nga? Anong talata babasahin natin dito? Anong talata? Lagay din sa screen. Anong talata? Kinsa man ay ning sulat sa gawa O gawa. sa mga apostol. Sige, gawa. Ano? Buhat sa mga Gawa. imo sulat ni Lucas. Gawa, ano? Anong talata sa gawa? Na si Pedro ang unang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Saan sa gawa? Logic na lang, bro. Saan sa gawa? Bro, ang nagbuhat ang nagsulat aning buhat si Lucas. Oh, sinabi ba ni Lucas na si Pedro ang nagbigay ng pangalang Kristiyano? Ang buhat sulat ni Lucas kang kinsa pa ning mga buhat. Di ba sa mga apostol? Dami mong tanong. Ang tinatanong ko sa iyo, nasaan sa Biblia. ang ebidensya mo na si Apostol Pedro ang unang tumawag na Kristiyano doon sa Antioquia? Siya ang unang tumawag kasi ang ebidensya ko dito, si Evodios ang unang tumawag. Kinukontra mo. Dahil sabi mo, si Apostol Pedro. O sige, saan? Saan natin nababasa na si Apostol Pedro ang unang tumawag na Kristiyano? Antioquia. Saan? Mga unang Kristiyano sa Antioquia, mga apostol ang nagtawag. Saan nga? Saan nga ebidensya mo? Napag kita ebidensya eh. Sige na. Ang ebidensya na ko, bro, ang nagbuhat sa buhat, ang nagsulat si Lucas. Saan sinabi ni Lucas? Saan sinabi ni Lucas na si Apostol Pedro ang nagbigay ng pangalang Kristiyano sa Antioquia? Hindi ka kasabot, bro. Ang giingon ako nimo, ang gisulat ni Lucas, ang sulat ni Lucas, mga buhat sa mga apostol. Kung ang buhat ay sa apostol dahil ang unang tawag nila sa Antioquia. Sige, kontrahin mo. Sige. Mabigyan na lang kita dyan. Dahil alam ko nahihirapan ka na. Sige. Dahil kumontra ka na si Evodios ang pangalawang Bishop of Antioch, ang una si Apostol Pedro.
sumang-ayon ka. Ikalawang bishop, kung hindi pala si Evodios, sino? Oh, wala na ko inipalanda, bro. Kay nana sa inyo ang... O, ba't mo kinukontra ang ebidensya ko? Wala ka palang may sagot. Wala, bro. Wala ko may tubag dia, bro. Ito, ako nito, meron ako listahan ng Bishop of Antioch. Ayan, nangunguna si Apostol Pedro. Pangalawang Bishop of Antioch, si Evodios. Pangatlong Bishop of Antioch, si Ignatius. Si Ignatius na ikatlong Bishop of Antioch, siya ang nagbigay ng pangalang siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Ngayon, kung kokontrahin mo, eto ha, kaya nga sabi ko ang dating daan, pakunwari lang niyang may alam pero wala. Kokontrahin mo ebidensya, kokontrahin mo. Ito yung list of Bishop of Antioch ko. Asan ang list of Bishop of Antioch mo? Itahagan sa Biblia, bro. Kung nailistahan niyo ilang mga pangalan, bro. Nasaan nga? Pangalan sa Biblia, bro. Akong basahon, bro. Aura mismo. O sige, basahin mo. Basahon ako. Sige. Sige, basahin mo. Basahin mo kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia. Basahin mo. Sige, basahin mo. Lagi ng... Tagal naman Basahin mo kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia. Wala, bro. Wala. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami Bible alone. Saan ba? Nagbuot-buot man mo. Wala ka buot-buot. May ebidensya yan. Hindi siya. Asa mo ba sa Biblia? Hindi nga tama yung doktrinang Bible alone dahil hindi kompleto. Tingnan mo, wala kang maibigay ng mga pangalan. Dahil hindi kompleto. Hindi mabasa. Nga nang imong ipanghisgutan ng mga apostol manggunuhay na. Ito, next na tanong kasi nahihirapan ka na masyado. Next na tanong, next na tanong, nahihirapan ka na masyado Ito, nahihirapan ka na masyado. Tinatanggap mo ba? Ito, nahihirapan ka na masyado pwede ko na lang tanong. Tinatanggap mo ba na si San Lucas ay disipulo ni Apostol Pablo? Tanggap mo ba 'yon? Ha? Tanggap mo ba na sa Biblia si San Lucas ay disipulo ni Apostol Pablo? Tanggap mo ba 'yon? Bisaya naman gani layat, bro. Okay. Dahil tanggap mo na 'yon. Sunod, tanggap mo rin ba na si Marcos disipulo naman ni Apostol Pedro? Tanggap mo 'yon? Bisaya naman gani ni Lukso. Dahil meron tayong tinatopic dito. Meron tayong tinatopic. Hindi ako tumatalo ng walang dahilan. May topic tayo kasi gusto mong i-trace yung Catholic Church. Kaya tinitrace ko ngayon. Ngayon, si Apostol Juan ba nagkaroon ng disipulo o wala? Ano? Si Apostol Juan ba nagkaroon ng disipulo o wala? Ano? Tameme ka na? Labas natin yung... Nabasa. Si Apostol Pablo ba ay nagkaroon ba ng... si Apostol Juan ba nagkaroon ba ng disipulo? Tanong ko. Ano? Nahirapan ka na? Nahirapan ka na, bro? Bilis naman. Hindi. Ay, klaro, bro. Bisarasa ng tanangayap mo. Tinitrace natin ang connection ng Catholic kasi yan ang gusto mong talakayin, di ba? Tinitrace natin. Kaya ko nga tinitrace O, papaliwanag ko. Ba't ko tinitrace ito? Ganito yan. Si Kristo
Nung siya ay nagtatag ng iglesia, nagsimula yon sa Jerusalem. Tapos nakapunta sa Antioquia. Ang mamamahala sa iglesia, mga obispo. Pagdating sa Antioquia, meron silang mga naging obispo doon. Siyempre, alangan magwala. Siyempre, meron. Kung hindi mo maibigay ang pangalan na ikalawa, ikatlong obispo sa Antioquia, ibig sabihin, wala sa Bible lang sagot. Dahil wala sa Bible sagot, huwag mong ipilit sa Bible. Ngayon. Yung ikalawang bishop of Antioch, si Evodius, siya nagbigay ng pangalang Kristiyano. Isa siya sa 72 disciples of Christ. Ngayon, yung ikatlong bishop of Antioch, si Ignatius, siya yung nagbigay ng pangalang Catholic Church noong 110 AD. Siya nabigay ng pangalang Catholic Church. Kahit na i-deny mo pa yan, dahil hindi mo nabasa sa Bible, kahit i-deny mo pa yan, ang kanilang existence nananatili, hindi nawawala yan, ang kanilang existence. Whether you like it or not, andyan sila. Nag-exist sila. Hindi yan katang-isip. Pag sinabing katang-isip, wala sanang record sa Bible. Sa mga history, wala sanang record sa mga history. Kaso merong record. Ngayon, kung kukontrahin mo yung list of Bishop of Antioch na ipinapakita ko, maglabas ka ng list of Bishop of Antioch mo, patunayan mo, eto yung list of Bishop of Antioch ko, Brother Jando. Ang unang bishop, si ganito. Ikalawa, si ganito. Ikatlo, si ganito. Ba't iba? At saka itong ebidensya kong ito, suportado ng ibang mga history. Yang list of Bishop of Antioch mo, ba't bukod tangi lang yan? Dapat ganun. Maglabas ka ng ebidensya, pangontra sa akin. Kapag nakapagpalabas ka ng list of Bishop of Antioch mo, magigiba mo yung stand ko. Pag nakapagpalabas ka ng 72 names, ng 72 disciples, magigiba mo yung ebidensya ko. Pag nakapagpalabas ka, kung sino nabigay na pangalang Kristiyano doon sa Antioquia, magigiba mo yung stand ko. Pero kung hanggat wala ka na ibibigay ng mga pangalan, panggiba dyan, daldal lang, interpretation, daldal, yung magigiba yung stand ko. Whether you like it or not. Ano, tamimik ka na? Hirapan na. Gusto mo palang gibayan ng stand ko? Hindi, gibayin mo. Huwag kang gumawa ng sarili mong butas. Gumawa ng sarili mong butas eh. Halimbawa, ganito. I-claim nyo na kayo ang tunay na, na iglesia. Trace natin. Bago si Eli Soriano ang presiding minister, sino presiding minister ninyo? May sagot ka. Ano, tumahimik na? Hoy. Hindi na makaimik. Hindi na makaimik si ano. What? Who's more stronger? Schmeramdinger or a T-Rex? Maybe a T-Rex. Nakalakad ako. Hey, Pa. What? You watch TV to ka. Schmeramdinger will get a T-Rex. It won't buy no egg, but the T-Rex will shout and get more angry and more mad. And now you'll find out who's the one that stole the T-Rex is own egg. So, you drink water ka because your lips is so dry. You drink water ka. So, ayan. Bro, papay na bro. Wala kang pangontra sa mga ebidensya ko? Papay na bro. Hindi man yapon ta magsinabot. Talaga hindi mo kukuha kasi letra puro kalab letra po letra eh. Kung sa mo bro, kay kana nga mga pangaral bro, dili din masabtan bro. Ay, nako! Ay, Nauunawaan ko! Kaya nga may ebidensya ako eh. Kinukontra mo, wala ka namang pangontra. ayaw paminaw anay. Ang ingon diya, litra por litra. Pero pwede sad ka mo gamit litra por litra sa kamaturan. Pwede po spiritual sa kamaturan. Ha? Unsaon man ang nakasulat sa Biblia nga giingon sa unang Timoteo 3:15. Na ano? Oh.
Litra por litra man na, sakto man ang nakabutang diya. Na? Hindi man na ninyo mabalo. Na ano? Iglesia ang haligid sa liga ng katotohanan. Oh, balian na, unsaon nyo pagbalik. Oh, ba't ko babaliin yan? Tama yan. Tama yan. Mauman ang kamat, Tama. unsaon mo. Tama na ang iglesia ang siyang haligid sa liga ng katotohanan, hindi Biblia. Tama yun. Pamilo ay, unsaon sa gingon sa Biblia, basahon na to. Sige. Oo nang gingon nga, litra por litra ang kamaturan. Asan mo nabasa? Eh, kung letra po letra pa lang katotohanan, eh bakit sinabi ni Soriano, hindi lahat ng katotohanan mababasa mo letra po letra? O, sinong tama sa inyong dalawa? Nakasabot ko ana nga ingon si Brother Eli nga dili tanan ka magkapaturan Yes. nga litra por litra. Naasa diya sa Biblia nga dili nimo mabasa sa litra. Ayun, hindi ba ba? Tama, tama. Ngayon, bakit mo ko hinahanapan ng letrang evodio sa Biblia? Hindi lang ba ganyan paggamit ng Biblia? Diya ta nagkamali. Eh, ikaw yung nagkamali. Dahil nileletra po letra mo ko. Diyan ka nagkakamali. Ako may ebidensya ako. Buhat yung ngalan. Hindi ako gumagawa ng pangalan. Hindi ako gumawa ng website na yun. Once nga kamaturan, giingan lang na sa Biblia. Ay, hindi. Ha? Hindi ako niniwala doon. Hindi ako niniwala doon. May kamaturan nga gihingan lang sa Biblia, may kamaturan sad nga wala gihingan O lang. yun! Ayun, may katotohanan na hindi pinangalanan gaya ni Evodius. Pero walang imudyo sa Biblia. Ayun na nga, katotohanan na hindi nababasa. Asa? Wag niyong ayaw ipugos nga naa si imudyo sa Biblia. Meron nga. Eh, kung wala, sino nga na pangalan ng Kristiyano sa Iglesia Antioquia? Boss. Sino nga? Kristiyano. Sino nga? Dili man ta kuan nga nang dili man ta labaw pa ni Kristo. Sino nga? Sino nga ang nagpangalan? Pangalan nga sa 72 nga wala man yan ihingan lang ni Kristo. Oh, so wala kang listahan. Paano mo kukontrol yung ebidensya ko? Paano man ako nimo basahon sa Biblia nga wala man nakasulat sa Biblia? Eh, maghanap ka ng ibang source. Hinahamon kita. Maghanap ka ng ibang source. May history, may encyclopedia. Maghanap ka ng ibang mga source mo. Hindi kita lilimitahan. Biblia lang ang yan, bro. Wala na ilain, bro. Oh. Sa Biblia kaya Tinatanggap mo ba? Using Bible alone, hindi mo maibigay kung ano ang mga pangalan ng 72 disciples. kami nawanay ang giingon sa Biblia. Hindi, tinatanggap mo ba? Using Bible alone. Gamit lamang ang Biblia. Tinatanggap mo ba na gamit lamang ang Biblia, hindi mo alam ang 72 disciples? Kungalan, bro, wala ko kabalo, bro. Ayun. Kungalan. Lagi, so hindi mo alam sa Biblia. Gamit lang ang Biblia, hindi mo alam. Sa Biblia, bro, walay nakapangalan nga si 22, wala kita. Oh, ngayon. Pero naniniwala ka na merong 72 disciples. Unsay giingon sa Juan 20 sa Juan, bro? Sa Juan, ako basahon sa Juan, ha? Ano naman yung Ang tanong ko sa iyo, sabi mo may 72 disciples, walang pangalan, pero tinatanggap mo ba na meron talagang 72 disciples kahit na wala kang maibigay na pangalan? Ano? Tinatanggap mo ba na meron talagang 72 disciples kahit na wala kang maibigay na pangalan? Dili lagi nababasa ang 72 disciple nga ngalan, bro. Litra por litra. Yun nga. So, tinatanggap mo, kahit na wala kang maibigay na pangalan, nag-i-exist yung 72 disciples na yan. Amo na gani mo man akong Ayun. tubag. Ngayon, eto na. Dito na. Ayaw akong tubag sa imuha. Dili mabasa litra por litra ang ngalan nga sa 72. Yun. Dili mabasa nga ngalan si Imodios, Ignatius. Oh, tama yun. Tama. Yan ang ebidensya ko. Oh, yan ang mga ngabo. yan ang ebidensya ko. Kaya ang dating daan, konti lang ang nalalaman.
sobra sa imong Yeah! nga Yan ang ebidensya ko na ang dating daan, konti lang ang nalalaman. Konti lang, ang liit lang ng kanilang nalalaman. Hindi ka sa Katoliko, dami nating alam. Sila, konti lang. Oh. pero sa gamay nga akong nahibalan, nagpasalamat lang po ko kay Ano? wala man ko nilapas sa naisulat. Ano? Wala ka nilapas sa naisulat. Oo, unsa akong gilapas sa naisulat? Oh, ito. Wala kang nilapas ha. Ito. Sabi sa Efeso 5:23, umanib tayo sa iglesyang tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, bakit nasa iglesia ka na tinayo ni Soriano matapos niyang layasan si Nicolas Perez? Bro, gwapo na bro. Sige, sagutin mo. Bakit nasa iglesia ka? Bakit umanib ka sa iglesia na tinayo ni Eli Soriano matapos niyang layasan si Nicolas Perez? Sagutin mo. Bro, sa kamatura, sa tinuod lang bro, wala mi nagtindog og iglesia bro. Anong wala? Si Brother Eli. Kung anong wala? Wala ka kasi, hindi mo kasi, pakinggan natin si Willie Santiago. Si Willie Santiago na si Kapitan Basa, Willie Santiago, siya yung kasama ni Soriano. Oh. Siya yung kasama ni Soriano eh. Eto, pakinggan si Willie Santiago. Kung hindi ba nagtayo ng iglesia si Soriano? Eto, pakinggan natin ha, kung hindi ba nagtayo ng iglesia itong si Eliseo Soriano. Pakinggan natin. Bro, basa. Kaya ito mga fanatics na ito, ako ay tinatanong, Willie Santiago, ikaw ba ay tumiwalag o itiniwalag? Sabi ko, di tanongin niyo si Ingkong, kung ano yung sinasabi ni Ingkong na siya'y tumiwalag, tapos siya'y itiniwalag ng haligid suhay. Yun din ang sagot ko. Sa loob ng 38 years, kasi ganyan na lang po ngayon mag-umpisa si Ingkong ng kasaysayan ng iglesia nila. Hindi na po isinasama ni Ingkong ang kasaysayan ng iglesia ng Diyos na haligid suhay na pinangasiwaan ng Nicolas Perez. Doon nabautismuhan si Ingkong sa haligid suhay. Hindi na po yan nire-recognize ni Ingkong yung iglesia na haligid suhay na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Si Ingkong nabautismuhan po dyan sa haligid suhay 1964. Ayan. Ngayon, namatay si Nicolas Perez 1975. Ngayon, nung si Ingkong ay meron po siyang ginawa na pagtutol dyan po sa pamumuno nung Libita Gugulan, nung babae na humalili kay Nicolas Perez. Yan, si Ingkong po ay nasirkular. Tiniwalag siya ng haligid suhay dahil po sa kasong rebellion. Doon po sa sirkular na nilabas ng mga taga-haligid suhay, ang kaso po ni Ingkong ay rebellion. Nilalabanan niya ang pangangasiwa ni Libita Gugulan. Kaya si Ingkong bumukod ng kanyang iglesia, ng kanyang grupo. Siya po'y nagbuo ng kanyang sariling samahan. Ayun, siya ay nagbuo ng sarili niyang samahan. Siya ay bumukod. Siya ay nagbuo ng sarili niyang samahan. Tapos sasabihin mo, hindi nagtayo? Sa mabasa nga ang kamaturan niya na kay dokumento ipakita niya si Brother Eli nagtindog og iglesia. Eto, pakita ko. Sino ang founder? I-search natin sino ang founder, ano? Para makita mo.
Sino ang founder? Sige, search ko ha. Tingnan mo. Sige. Nakikita mo sa screen yan. MCGI founder. Sino kaya ituturo na founder nito? Sigurado kang hindi si Eli Soriano ituturo nito? Sigurado ka? Websites yan sa bro. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na hindi si Eli Soriano ang ituturo nito pag in-enter ko na ito? Ano? Masisiguro mo ba na hindi si Eli Soriano ang lilitaw na founder pag-click ko dito? Wala bro, dili ingon nga founder si Brother Eli bro. Yun nga, pag kinlik ko itong MCGI founder, Click mo, masisiguro mo ba na hindi Eli Soriano ang lalabas? i-click lang bro. O di, i-click lang. Ayun. O. Basa, O, sino lumabas? gani. Sino ang lumabas na founder? Ha? Basa ha. Basa na basa. Ipapabasa talaga niya. Eh, di basahin natin. Wala ipapabasa niya eh. Eto. In 1976, Soriano and his allies left Gugulan sect Gugulan sect. Iniwan niya ang grupo ni Gugulan. In 1977, Soriano registered a new group called Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit sa liga ng katotohanan, sa Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth, which was later changed to mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit sa liga ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. Tama ba to? May nakabutang founder. Yung nga, registered a new group. Siya ang founder. Siyempre, siya ang magpaparehistro. Natural lang na i-rehistro kay Oh, alam mo ba na sa rehistro, hindi marirehistro ang isang samahan kung hindi pipirma ang founder? pero man founder. May Sige. Sige, tingnan natin. Walang alam siya, wala siyang alam na hindi marirehistro. Oh, wala ka palang alam na hindi marirehistro isang sige, lalabas ko. Founder si Oh, Brother Eli. tingnan na ito. Tingnan natin kung ano ang patakaran ng rehistro. Ito ha. Tingnan natin yung record ng Iglesia ni Cristo. Ano ang patakaran ng rehistro? Ito, tingnan natin ha. Babasahin natin yung sinasabi sa isang basugo kung ano ang patakaran ng pagpaparehistro. Ito, makinig ka. Ito ang patakaran. Ito ang patakaran ng pagpaparehistro. Ito ha. Ano ang patakaran ng pagpaparehistro? Sabi ganito. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder. Babasahin ko kung ano ang paraan ng pagpaparehistro. So, wala. Makinig ka! Kayo. Ni Felix Manalo. Natural, kailangan na. Babasahin ko nga kung ano ang patakaran ng ito, the Articles of Incorporation. Yan. Ano ang patakaran ng pagpaparehistro? Babasahin ko. The Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. Ito yung purpose ng registration. Ito yung patakaran ng rehistro. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agency responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder. For it requires the founder's signature to be affixed therein. Para daw marehistro ang isang iglesia, kailangang pumirma ng founder. Yan ang patakaran ng pagpaparehistro ng iglesia. Kailangang pumirma ang founder. Ano bang, unsa bang nakarehistro
sa mga bro. Anta. Diba mga kaanib? Oh, yun ang inilagay nyo sa rehisto nyo. Ang mga kaanib mo ay nagpirma eh. Dili si Brother Eli. Usa si Brother Eli sa mga kaanib. Nagpirma. Dili kay si Brother Eli lang isang nagpirma. Okay. Sino ang founder na pumirma? Ha? Sino ang founder na pumirma? Bangita kung si Brother Eli ba ningon nga siya ang founder. Ang sabi kasi dito, ang sabi kasi dito, hindi marirehistro ang isang iglesia kung hindi pipirma ang founder. Ang tanong, sinong founder ang pumirma? Ha? Mga kaanib na gani. Sinong founder nga ang pumirma? Pwede mga kaanib mo pirma. Sino nga ang Para founder? lang namin sila. Alam mo yung kasamahan yung MCGI na si Andre Ruby, inamin niya na si Soriano ang founder na pumirma. Wala na bro. Sinungaling ba yung kasama nyo? Wala na dokumento sa dating daan bro. Hindi, sinungaling mo yung kasamahan nyo na si Andre Ruby na sabi niya ang founder na pumirma si Eliseo Soriano. Wala kakabaluhan na bro. Wala mo kabaluhan. Eh di paliwanag mo kung sinong founder na pumirma. Ha? Paliwanag mo, wala pala akong alam. Eh, ikaw mabigay ng sagot. Mga kaanib na gani nakabutang member Church of God Name. International na gani. Name yun, parang ganito ba? Church of Christ. Iglesia ni Cristo. Oh, di ba? Ang giparehistro ni Brother Eli, member Church of God ang nagpirma mga kaanib. Eto nga, parang si Manalo, ang ipinarehistro niya, parang si Manalo. Parang si Manalo. Parang si Manalo. Parang si Manalo. Ang ipinarehistro ni Manalo, Iglesia ni Cristo. Pero siya ang founder. Dili mi pares ni Manalo nga nag-angkon nga iyang iglesia na Oh, ang tanong. Felix Manalo nag-angkon nga iyang iglesia. Ang tanong. Mao nang iglesia nga Church of Manalo. Kung shortcuton. Ay sila man Ang tanong, sino nga ang founder na pumirma? lahat sa Biblia, Sumagot ka. Sinong founder ang pumirma? kay ka na tinukod na ni Kristo nga naisulat sa Biblia. Sinong founder na pumirma? Diyos, dapat na lang kang muanib sa iglesia sa Diyos nga naisulat sa Biblia. Sige, umanib kayo ha. Umanib kayo ha. Sabi mo umanib kayo. Kailan kayo umanib? Kailan kayo umanib? Anay, sakto ba? Hindi, kailan umanib si Soriano sa iglesia? Minaw, anay. Sakto ba? Ang gingon sa Biblia nga dili nakakinahanglan magtukod o iglesia, kay ang iglesia nakatindog na sa Biblia. Dili na, wala na bisan kinsa pang tao nga magtindog sa iglesia. Kung dili, ipangaral na lang ni sama sa isugo ni Kristo nga mabasa sa Mateo 28:20, 19:20 nga itudlo ninyo sa tao. Ang tanong ko, kailan umanib si Soriano sa tunay na iglesia? Wala sa dokumento sa dating daan nga si Brother Eli ang founder sa... Hindi, ang tanong ko sa iyo kasi dinideny mo yung founder, tanong ko sa iyo, kasabi mo kasi umanib lang. Tanong, kailan umanib si Eli Soriano sa tunay na iglesia? Huh? Kailan umanib si Eli Soriano sa tunay na iglesia? Katong nangaral na siya. Kailan siya umanib? Pag sinabing umanib, syempre, gaya mo, umanib ka, dumaan ka sa bautismo, syempre. Dumaan ka sa mass indoctrination, syempre. Inilista ka ng inyong baptism committee, syempre. Bago ka bautismuhan, yun ang mga proseso para maging membro. Tanong, kailan dumaan si Eli Soriano sa ganyang proseso? Brad, kana ang wala ni mo na higaw sa tanda. Ay, sige, paliwanag mo. Si Brother Eli, Brad. Dili na nako nimo isa-isa ang tanan. Sige, paliwanag mo. Paliwanag mo. Paliwanag.
Once nga sarado, sarado na ginasya. Eh, sige, paliwanag mo nga. Kailan dumaan si Eli Soriano sa proseso ng pag-anib? Dili na gani na dapat na ko isa-isa sa mo. Isa mo para marami makarinig. Live tayo ngayon. Wala, dili na kinahanglan nga isa-isa pa na ako si Moa. Ang imong basahon lang Hindi. kung asa ni Kailan umanib? Kasi ikaw umanib ka, dumaan ka sa bautismo, tama? Tama ba dumaan ka sa bautismo? O, si Soriano, kailan siya binautismohan sa tunay na iglesia? Ini Nicolas Perez eh. Kailan siya binautismohan sa tunay na iglesia? Ha? Kailan siya binautismohan sa tunay na iglesia? Hindi ko alam. Matapos niyang iwan si Nicolas Perez, kailan siya binautismohan sa tunay na iglesia? Basta ang akong nahibalan, nabautismohan siya sa Iglesia sa Diyos. Saan? Sa Suway. Ay, kay Nicolas Perez yun, iniwan niya yun. Peke yun, yung iniwan niya. Ang tanong ko sa iyo, saan? Sa Saan? madayang lain niya, nabautismohan ka sa iyahang... Eto, pakinggan natin si Alfie Angeles, isa na namang mangangaral. Isang mangangaral ng ADD. Eto, ano sinabi ni Alfie Angeles, pakinggan natin. Mr. Soriano, mga kaanib, sabi nila, hindi daw, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi sila daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Di ba? Sino kayang Ayan, masasagot mo tanong na yan. Sinong tumanggap? Hoy. Ano? Nawala? Nawala ba? Umalis na? Umalis na yata. Iniwan yata tayo. Di matis. What happened to my balloon? It sinks. Oo. Gamay na hangin. Oh. Asa na? Uy. Ala, it just hungaw. It's okay. Oh, nasaan na? Pakisagot yung tanong ni Alfie Angeles. Sabi ni Alfie Angeles, sino kaya ang tumanggap? Ulitin natin. Mr. Soriano, mga kaanib, sabi nila, hindi daw, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi sila daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Yan, masasagot mo ba yan? Rex Sevilla. We cannot put any air on there. Okay, if you open that one, wala na siya. It's normal to a balloon to get smaller. It's normal. Because the helium will, ano ba English nito? Will suddenly get out of the balloon slowly and slowly until the balloon getting smaller. It's normal to a helium to do that. Oh. Asan na ba yun si Rex Sevilla? Ba't iba yun nandito? Rex Sevilla! Hindi mo matindigan? Kawawa naman. Rex Sevilla! Di niya matindigan. Alam niyo anong totoo? Walang tumanggap kay Soriano. Bakit? Umaangkin lang yun. Pakinggan natin uli si Alfie Angeles. Eto. Mr. Soriano, mga kaanib, sabi nila, hindi daw, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi sila daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Di ba? Sino kayang tumanggap? Eh, ang alam kong sinaniban ni Mr. Soriano, yung haligit suha. Yun yung sinaniban niya. Kaya merong tema noon, patutunayan daw niya ang tunay na iglesia, yung kanyang sinasamahan. Kailangang mabautismuhan doon sa kanyang samahan. Tanong, ikaw ba, Mr. Soriano, nabautismuhan ka ba sa samahan mo? Pagka may naipakita kang dokumento na ikaw ay nabautismuhan sa dating daan, huhubarin ko tong abito. Yun. Hubarin niya ang abito. Alfie Angeles yun.
Malakas na mga ngaral yun ng dating daan na naging iglesia ni Kristo. Malakas din siya. Oh, asa na si ano? Nasa na si ano? Ba't si Dek na lang ang nandito? Umalis si Rick Sibilia. Umalis. Hindi nakatiis. Si Dek na lang ang nandito sa sa room natin. Naduwag. Naubusan ng tapang. Okay, so lipat na lang tayo sa sa comment section dahil nawalan na ng lakas si Rex Sevilla. Nawalan na. Sabi niya dito sa chat na lang siya, keyboard warrior. Sabi niya, sige bro, bisan asa man ka maabot, dili ka gusto magpaistorya ta sa Biblia, gusto nimo chismis. Anong chismis? Actual yung mga ko, ebidensya ko. Si Alfie Angeles, hindi yung chismis, talagang naging membro yon. Si Willie Santiago, hindi yung chismis, talagang naging membro yun. Ano ba yan? Naubusan siya ng katwiran. Okay, basa na tayo ng comments bago tayo magtapos dahil nakita nyo na nabutata si Rex Sevilla. Tuloy tayo sa ating pagbasa. Umanib sa guni-guni, sabi ni Oravan Montaras Leonam. Sabi ni Egan Pizon, may klaro, wala. Sabi ni Perlan Galban, Soriano, duwag sa katotohanan kasi mga sulpot na sekta, kawawa naman. Sabi naman ni JP Prox, Bencio, patalinghog mo, pasir na bro, nagliso, nagtubag. Anong iniwan si Perez? Sabi ni Felix Baguio, iniwan si Perez. Lumaya siya doon. Tiniwalag siya doon. Dahil kinokontra niya si Levita Gugulan. Sabi ni Romeo, puro kontradiksyon ng kanilang aral. Ayan. So, yan po Ramon Factor, ang alam niya ay basta lang. Dapat ang ngalan niya ay basta. Yan, sabi naman ni Tercia Lido, hey, gising! Nard Laya, kahit kailan, hindi nagtatag ang Panginoong Jesucristo ng iglesia na made in the Philippines. Nagpareho lang talaga tong MCJ at iglesia ni Manalo nga made in the Philippines. Sabi naman ni Perlan Galban, kaikan lang kayo, lumitaw sa Pilipinas, sulpot, ADD ang dating duwag, sarado ang utak mo sulpot. Sabi ni Perlan Galban. Felix Baguio, tanong, may mabasa ka ba kailang tumanggap sa iglesia? Kailan tumanggap sa iglesia? Siyempre, aanib ka, may tatanggap sa'yo. Pati ba naman yun, ipipilosopo pa saan mababasa? Ikaw, saan mababasa na umanib ka? Ha? Saan mababasa na umanib si Felix Baguio sa iglesia ng Diyos? Kung itanong kayo sa'yo, makakawag kaya ng talata? May talata ka kaya? Ano ba naman yan? Very simple nang ipipilosopo pa. Sabi niya, nauli na, kasakpan niyang bot-bot, sabi ni Egan Pizon. Tercia Lido, hindi na kaya bro, umalis. Talagang hindi niya kaya yon. Kalahin mo, mga ebidensya ko, galing pa mismo sa kanila. Malakas na tagapangaral si Alfie Angeles. Malakas na tagapangaral si Willie Santiago. Hindi na matiis. Diyan mas mabuti pang kausap ang may sakit sa ulo kaysa sa taong katalakayan mo, bro. Yun. Sabi ni Domingo Vizcara Kaligan. Naipit na siya, bro, diyan sa nagpungasi mong tanong. Sabi ni Romeo Tutupan. Okay. Marlon Gonzaga, lumayas, bro, hindi yata kaya. Good morning to all CFD kay bro Jando. Sibat na. Nauwaw sa mga tao, sabi ni Igan Bizon. Sukli ang yawa, mulayas siya. Santiago 4-7. Ayun, umalis na. Mart Fernandez, wala na ning layas nan, loy kayo, may pamuhawa na siya sa MCGI, kay wala may klaro ila relihiyon, basta sulpot lagi, pataka na lang og yaw-yaw. Kier Lamera, Rojando, nasa pangangalaga ba ng Iglesia Katolika? Nasagot ko na to kanina. Dagan lagi, sabi ni Wilson Baha. Alan de la Cruz, Dagan, way Samal Rojando, ayun.
Okay, so thank you po mga kapuntos at kailangan ko na pong tapusin ito. Good morning po sa inyo lahat. Good afternoon mamayang hapon. Good evening sa mga nasa gabi ngayon sa kanila. At naway may natutunan kayo doon sa talakayang yon kung saan yung claim ng MCGI na tunay, claim lang yun. Wala yun sa totoo. Hindi yun based on reality, kundi claim lang yun. Tapos, sana, pag kumontra sila sa ating ebidensya, tapatan nila yung ebidensya. Halimbawa, ebidensya ko, si Evodius, isa sa 72 disciples, di maglabas siya, kung tuto siya doon, labas niya, eto ang listahan ng 72 disciples, bakit wala si Evodius dito? Pag yun, nakagawa siya ng ganun, giba yung argumento ko. Di ba? Giba yun. Kaya, wala talaga. Wala. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.